Ang pangalan ko po ay Vin, nakatira sa probinsya ng Bohol. Nung panahon po ng kwento na ito, ay graduating student po ako. Kaya grabe ang pagtitipid ko para makaraos po sa pang-araw-araw. At ang lunas ko po para sa pagtitipid ay ang mga street foods. Bago yan, tanungin ko nga kayo, mahilig ba kayo sa mga street foods? Tulad ng isaw, Betamax, paa ng manok, at iba pa? Sino namang hindi, di ba? Yung kakaibang sarap na dulot nito sa ating panlasa, talagang nakakabaliw. Idagdag mo pa yung iba't ibang klase ng sausawan na tsak, maglalaway ka talaga. Sa halagang 20 pesos, pwede na. Tapos kanin, palag-palag na talaga. Taong 1997, nang may kumalat pong isang balita sa amin na may mga nawawalang bata. Umingay talaga ang mga kwento sa amin na may mga sindikatong nangunguha ng bata para ibenta po sa merkado. Kaya naman nabalot po ng katatakutan ng buong lugar namin. Nung panahon po na yan, kasama ko po sa bahay na inuupahan ko ang matalik kong kaibigan. Siya po si Jonathan. Vin, kain tayo pre. Tum na ako eh. Saan naman? Di ba nga nagtitipid ako ngayon? Sa susunod na linggo pa kasi ang pera ko eh. Gusto mo makatipid? Di, dun tayo kay Mang Enteng. Ay nako Jonathan, isaw na naman. Di ba kumain na tayo nun? Yun lang kasi ang murang pagkain eh. Tsaka masarap naman di ba? Tara na! Napapayag po ko ni Jonathan. Mabilis kaming nakarating sa tindahan po ng ihaw-ihaw ni Mang Enteng. Isa po siyang street vendor. Ihaw-ihaw. At suki niya na po kami dahil talaga namang masarap ang kanyang mga panindang street foods. Nagtitinda siya sa tanghali hanggang sa hapon sa labas ng gate ng school namin. At pagsapit naman ng gabi, lumilipat na siya sa tapat ng bahay niya, malapit sa inuupahan po namin. Oh, magandang gabi sa inyo mga utoy. Magandang gabi rin po. Mga Enteng, bago po ba itong mga paninda nyo? Abay oo naman. Laging bago yung mga handa ko para sa inyo. Nagtatanong ka pa, Vin. Amoy pa nga lang masarap na oh. Mukhang napapadalas ang pagkain nyo ng mga ihaw-ihaw ah. Oo nga po eh. Kailangan po magtipid eh. Sulit na sulit po kasi sa inyo. Masarap na. Makakatipid pa. Nang matapos kaming kumain, agad na kaming umuwi sa bahay. Nung gabi nga na yun, nagkaroon ako ng isang bangungot. Sa simula, makakakita ka ng isang napakaruming bodega. Para itong isang slaughterhouse. May mga kadenang nakasabit sa pader. At napansin ko rin ang isang mahabang lamesa sa gitna po ng silid. Hindi po nagtagal, nakita kong may isang batang babae yung nilapag sa lamesa. Hindi na ito gumagalaw. Parang totoo yung mga nangyayari. Napasigaw na lamang ako nang bigla na lang hinati ng isang lalaki ang katawan ng bata gamit ang isang butcher's knife. Nagsitalsikan ng mapulang dugo sa kanyang suot na maruming apron. Hindi ko makita ang kanyang muka dahil natatakpan ito ng mask. Ang alam ko lang, may tattoo siya na hugis bungo sa kanyang tagiliran. At mas lalo akong kinilabutan nang makita kong kinuha niya ang puso ng bata at dahang-dahang ipinasok sa kanyang bibig. Matapos kainin ng lalaki ang puso, pinutol niya sa maliliit na piraso ang katawan ng bata. Tinabi niya ang ulo at mga laman loob nito at pinasok sa isang malaking gilingan ang karne ng bata. Nagkadurog-durog ito saka kumuha ng isang plastik na para bang pambalot sa mga longganisa. Ginawa ng longganisa ang giniling na karne ng tao. At kung titignan mo ito, para lang itong normal na longganisa na mabibili sa mga palengke. Mas lalo pang naging nakakadiri ang mga sumunod na eksena. Ang mga laman loob kanina, nilagyan ng mga pampalasa. Pagkatapos niya itong ibabad sa mga pampalasa, pinrito niya pa ito sa kawali at nagmistulang isaw ng manok ang bituka ng bata pagkaluto nito. Uy, Vin, pre, ayos ka lang? Ano nangyari? Nananaginip ka?
Ano ba na pinaginipan mo? Utya pre, ang sama. Halata nga, sigaw ka ng sigaw eh. Tangina, nananaginip ako na ginagawang street foods. Yung bituka ng isang bata. Tangina, ano ba yung pinag-iisip mo pare? Busog na busog ka kasi natutulog eh. Ewan ko ba? Pero nakakatakot yung mga nakita ko. Ay nako, kain pa ng isaw. Binatukan na lang ako ni Jonathan. Tapos ay natulog na siya. Ako naman, natulog na lang din. Kinabukasan po, maaga kaming nagpunta ni Jonathan papunta sa paaralan. Sa buong araw na iyon, hindi talaga maalis sa isipan ko yung panaginip ko. Napakabilis ng takbo ng oras. Uwian na naman. Nung gabing yun, wala kaming maisip na ulamin. Kaya naman bumili na lang kami ng noodles. Habang kumakain kami ni Jonathan, bigla na lang may kumatok sa may pintuan. Minuksan po ito ni Jonathan at bumungad sa amin ang nakangiting mukha ni Mang Enteng. May hawak siyang plato at may laman itong ulam. Nang mailapag na ito ni Jonathan sa may lamesa, ay nakita kong isang longganisa pala ito. Sana magustuhan niyan mga iho. Homemade longganisa ko yan. Kayo po ang gumawa nito Mang Enteng? Oo iho, sinubukan ko lang. Salamat po ah. Sigurado ako masarap din po ito. Abay oo naman. O siya, marami pa akong gagawin. Iwan ko na kayo. Salamat po Mang Enteng. Kahit sariwa pa sa aking isipan ng tungkol doon sa napanaginipan ko, kumain pa rin ako. Mahirap ma-explain pero kakaiba ang lasa ng longganisa ni Mang Enteng. Hindi siya katulad ng longganisa sa may palengke. Maging ang karneng ginamit niya, kakaiba rin. Grabe Vin, ang sarap nito ha. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klaseng longganisa. Oo nga Jonathan, ang galing talaga ni Mang Enteng no. Kuwang-kuha niya ang timplang magugustuhan ng mga suki niya. Dahil po sa kabusugan, natulog kaming mingiti sa aming mga labi. Kinabukasan po, merong kumalat na balita doon sa lugar namin. Meron daw nawawalang mga bata. Agad na pumasok sa aking isipan ng tungkol sa panaginip ko. 5 bata na dito sa lugar natin ang nawawala. Oo nga Mare, nakakabahala na nga ito. Sana mahuli na ang salarin. Panigurado mga sindikato na naman yan. Kinagabihan ay nagkagulo ang lahat ng residente ng lugar namin. Bandang 11:00 na ng gabi nang marinig namin ang ingay po sa labas. Dahil sa pagtataka ay lumabas kaming dalawa ni Jonathan at sa nasaksihan, nagtayuan talaga ang mga balahibo namin. May nakita kaming isang nilalang. Nakakatakot ang itsura nito. Makapalang kilay, kunot ang mga balat, matutulis ng ngipin at mapupula ang mga mata. Umungol din ito na para bang isang mabangis na hayop. Kaya dahil doon, mas lalo nagkagulo ang mga tao. Pinagbabato na kung ano-ano na mga kapitbahay namin ng lalaking kakaiba. Hindi sila tumigil hanggang sa matamaan nila ito. Kitang-kita ko na nasugatan ito ng tamaan ng basag na bote pero agad din namang nawala ang sugat nito na para bang kusang gumaling. Nagulat na nga lang kaming lahat nang bigla na lang naging anyong pusang itim yung lalaking nasa bubong. Tumalon ito sa mga kabahayan. Sinubukan pa ng iba naming kapitbahay habulin yung nilalang. Pero wala pong nakaabot dito. At dahil doon, nakumpirma ng lahat na ang may kagagawa ng pagkawala ng mga bata ay isang aswang. Lumipas ang 1 linggo, mas lalo pang dumarami ang mga nawawalang mga kabataan at ang pinagbibintangan nila yung aswang na nakita naming lahat. Takot na takot yung mga tao. Ngunit ano namang magagawa nila? Wala. Isang gabi po, nakaramdam kami ng gutom ni Jonathan. At dahil tinatamad kami magluto, nagpasya kaming magpunta sa tindahan ni Mang Enteng. Pagkarating namin sa pwesto ni Mang Enteng, naabutan namin siyang abala sa pagluluto ng mga ihaw-ihaw niya. Agad kaming lumapit at nakasiksik sa mga customer niya. Lagi kasing dinutumog yung mga paninda niya
doon na kayo kumain sa loob ng bahay ko para naman makaupo kayo. Ayos lang ba sa inyo yun, Mang Enteng? Abay, oo naman. Walang problema. Sige po, Mang Enteng. Salamat po Tsaka panigurado, mabilis lang din naman namin mauubos yan. Pagkaluto po ng mga ihaw-ihaw, dinala po agad namin ito sa loob ng bahay ni Mang Enteng. Doon kami kumain. Habang nasa kalagitnaan po kami ng aming pagkain, bigla pong pumasok si Mang Enteng. Nagluto ako ng longganisa kanina. Sa inyo na ito. Maraming salamat po Sobra-sobra na po yung pagbibigay niyo sa amin. Oo nga po, tama po si Bin. Nakakahiya naman po. Ano ba kayo? Ayos lang yun. Masaya naman akong nakikita kayong nasasarapan sa mga handa ko. Siyempre, hindi naman kami tumanggi. Pagkaabot sa amin ng pagkain, mabilis na rin pong lumabas si Mang Enteng. Dali-dali naman namin kinain yun ni Jonathan. Nang nasa huling subo ko na, bigla akong may nakain na parang isang sinulid. Nang hilahin ko ito sa loob ng aking bibig, medyo nabigla ako. Isa kasi itong buhok. Mahaba ang buhok, kulay itim ito. Nasa tingin ko, nasama sa milongganisa. Bigla tuloy ako ng diri. Mabilis akong uminom ng tubig. Napatitig ako sa kalahati ng longganisang kinakain ko. Dinurog ko ito para magkahiwalay-hiwalay. At ganun na lang ang kilabot ko nang makita ko na nagkumpulan ang napakaraming buhok sa loob ng mismong longganisa. Para itong palaman sa loob. Hindi ko napigilan ang sarili kong mandiri at ganun din si Jonathan. Nawalan kami ng ganang kumain at nagpa siyang umuwi na. Kinabukasan, kumalat naman sa eskwelahan namin ng tungkol sa estudyanteng natagpuan sa may kakahuyan. Nawawala umano ang mga laman loob nito, maging ang ibang bahagi ng katawan. Sa pagdaan ng mga araw, mas tumalala pa po ang mga balita. Kaya miski kami ni Jonathan, talagang natatakot na rin. Araw po ng Biyernes, napansin ko po na parang kakaiba ang kinikilos ni Mang Enteng. Araw-araw ko siyang nakikitang umalis ng kanyang bahay at sa tuwing uuwi siya, meron siyang daladalang malaking plastic na kulay itim. At sa aking pagkaintriga, noong isang beses na nakita ko siya, nagpa siya kung sundan siya. Sa kakasunod ko sa kanya, nakaabot kami sa isang liblib na lugar di kalayuan sa aming bayan. At doon, nakita ko ang isang abandonadong bodega. Pumasok siya sa loob kaya naman ako sumunod. Pagkalapit pa lang sa bodega, ay sumabog na sa akin ng nakakasukang amoy. Napakalansa ng paligid na para bang may nabubulok na bangkay. Kitang-kita ko mismo ang nagkalat na bangkay sa loob. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapaiyak. Ganoon na ganoon ang nakita ko sa panaginip ko. Nakasabit lang sa kung saan yung mga bituka. Nagkalat ang mga dugo. At ang hindi ko malilimutan ay ang napakalaking gilingan ng karne na nasa may dulo. Meron pa nga naiwan na paa at kamay sa loob nito. Agad ako nagtago sa may sulok nang makita ko si Mang Enteng. May dala siyang balde at binuhos niya ang laman nito sa may lamesa. Pinaghiwa-hiwalay niya ang mga laman loob at karne ng tao. At pagkatapos nun, sinimulan niya ang paggiling nito. Doon, nakumpirma ko na ang gawa palang longganisa ni Mang Enteng ay mula sa kanyang mga biktimang tao. Maging yung ilan sa mga tinitinda niyang ihaw-ihaw ay doon din nagmula sa mga laman loob ng tao. Dahan-dahan ako naglakad pa atras para umalis sa lugar na iyon. Ngunit may nasagi akong bakal sa may gilid. Naglikha ito ng malakas na tunog. Kaya naman agad na napalingon sa akin si Mang Enteng. Nandyan ka pala, iho. Gutom ka na ba? Pasensya na kung hindi pa ako nakakapagluto. Ginigiling ko pa kasi ang karne na ihahanda ko sa inyo. Halimo ka! Halimo ka! Hindi ka tao! Tama ka. Hindi naman talaga ako tao. Sa takot ko, tumakbo ko. Pero laking gulat ko nang nasa harapan ko na si Mang Enteng.
Unti-unting nagbabago ang kanyang itsura. Naging nakakatakot ito. Lumabas ang kanyang pangil. Humaba ang kanyang mga kuko. Nanlisik ang kanyang mapupulang mga mata at tinubuan siya ng makapal na balahibo sa kulubot niyang katawan. Akala ko ikatapusan ko na pero talagang may awa pa sa akin ng Diyos. "Pakawalan mo ang batang yan, Enteng!" Bigla pong dumating doon si Mang Jose, ang kilalang albularyo sa lugar namin. Nilabas niya ang mga pangontra sa aswang at nang makita ito ni Mang Enteng, nakita ko ang kanyang takot. Mabilis na kumilos si Mang Jose habang nagbibigkas siya ng mga salita na hindi ko maintindihan na ikinasigaw naman po ni Mang Enteng. "Kulang pang sakit ngayon kumpara sa mga pinatay mong inosenteng tao. Nakatulong naman ako sa mga taong nagugutom ha. Nabubugsog ko sila at napapasaya dahil masarap naman talaga ang karne ng tao. Huwag niyo kaming itulad sa mga lahi niyong hayok sa laman at karne ng tao. Hindi kami aswang na kagaya mo." Malapit na sanang matalo ni Mang Jose si Mang Enteng. Pero bigla na lamang itong tumalo ng napakataas at agad na naglaho sa lugar. "Maraming salamat po. Buti po dumating kayo. Matagal ko nang pinaghihinalaan sa Enteng. Ngayon lang ako nakahanap ng malakas sa ebidensya para tugisin siya. Matagal niyo na po bang kilala si Mang Enteng?" "Sa totoo niya na hindi. Ang pagkakaalam ko ay nagpapalipat-lipat siya ng lugar para makapambiktima ng mga tao. Sa ngayon ay ligtas ka na. Hahanapin at tutugisin ko si Enteng para matapos na ang ginagawa niya." Bago tuluyang umalis si Mang Jose, meron siyang binigay sa akin. Isa daw yung pangontra sa mga aswang at sa mga masasamang elemento. Dahil doon, nakauwi ako ng ligtas sa amin. At ako na rin po ang nagpakalat ng balita. Agad na kumalat sa lugar namin ng tungkol sa pagkatao ni Mang Enteng. Naging alerto naman ang lahat. Subalit mula nun, ay hindi na po nagpakita pa si Mang Enteng sa amin. Sa kabilang banda, kaming lahat po na nakakain ng mga produkto po ni Mang Enteng ay pinainom ng kalamansi juice. Inorasyon na ni Mang Jose. At sa awa naman po ng Diyos, wala naman daw yung gawang inilipat po sa amin. Mukha atang ang pakay lang ni Mang Enteng ay ang magpakain ng karne ng tao sa aming baryo. Mula nun, hindi na po ako kumain ng mga ihaw-ihaw. Natroma na ako. Putya, nakakadiri talaga.